Good morning Finland, mga ka-wonders. So what's the time now? It's 6:40 AM in the morning and it's Tuesday. It's about 2 degrees Celsius. Ngayon pupunta tayo sa Lahti. May lalakarin tayo ngayon doon. And it's about the renewal of the visa. Extension of my family, my 2 boys. So kailangan nilang mag-appearance doon. Si Mrs. nakuha niya na yung RP card niya. So mabilis din guys yung processing. So parang yung initiation date is December 2 and by December 27 may message na sila na pwede nang i-pick up yung RP card niya. So yun guys, mabilis din naman. So far wala naman akong narinig na nagka-problema sa processing ng visa renewal ng family ties. So yun guys, nandito na kami sa Mikkeli. Napaaga. Tambay muna tayo guys dito sa loob. Awan. Hindi pa na dyan eh. Hindi naman doon. So dito doon. Hello guys, this is my first time in Lahti. So we have to cross. So guys, we're in Lahti. So this is my second time in Lahti. Okay, so medyo malapit na tayo guys. Dami palang kainan dito na okay lang naman yung price. So nakita namin dun yung parang Asian cuisine buffet. Mabalikan natin yan mamaya. We are here already guys sa service point. Nadali rin ba kayo ng Vero? So pag-usapan natin mamaya guys. Ito na tayo guys. Nasa likod siya ng building. You need to go around for you to see the entrance Mahanmuuttovirasto. So it's here guys. Yan guys, ang aming nilakad ngayon ay yan nga. Okay na, we just have to wait for 2 weeks or more. Depends. Ang mga visa extension ng mga to. Dalawang boys na to. And bilis lang. Yun nga lang, kailangan pumunta sa mga service point pag lalo na pag wala kang strong identity, wala kang bangko, kasi yun yung ginagamit nila na pang identify sa'yo. Syempre mga bata wala, kaya kailangan nilang mag-appearance sa service point na kung saan kayo malapit. Now we are here, Adolf Asian. Sarap. So sa akin guys,
nadali ako ni Vero ng 600 euros. Sumagad ako sa ano, na-exceed ko yung ceiling ko na dineclare ko. So parang, for example, nag-declare ako ng 30,000 euros in a month, in a year. Hindi ko pala chine-check yung payslip ko. Hindi ko kasi alam basahin yung payslip. Andun pala yun. Doon ko lang na-realize na yun pala yun. Maalala ko din declare ko, andun lahat yung mga tax mo, mga withholding tax, mga tax for unemployment. Kailangan mong intindihin lahat yun nasa payslip mo. So yung sa akin, hindi ko kinakaso kasi last year kasi parang hindi ako na penalty. Nakakuha pa ako ng income tax return. So parang naging kampante ako guys na hindi ako mape-penalty ngayon. So sa'yo, magkano sa'yo nadali ni Vero? 320. Okay. Dapat si Annalyn, wala siyang withholding tax kasi nga temporary lang siya, hindi siya full time. Ang dineclare namin pag start niya ng work sa mga 12k gano'n. Pero alam ko kahit mag-exceed siya, hindi siya mape-penalty, pero na-penalty pa rin siya pala. Kasi parang dapat sa 15,000. Pag 15,000 and above or below, 15,000 and below, hindi ka magkaka-withholding tax, kaya wala siyang withholding tax. Pero nag-exceed siya kasi sa dineclare namin. Doon siguro ata binis. Kaya akala ko hindi siya magpe-penalty. Nag-exceed siya sa ceiling din niya. Ayun, na penalty rin. Mali din namin yun naging kampante. Sayang. So yun guys, check lang natin, tapos intindihin natin yung payslip natin kung anong ibig sabihin ng mga yun. Makikita mo dun lahat yung mga dineclare mo na masasahod mo ng isang taon. Tapos andun din yung ipon nyo bawat monthly, nagtototal din doon, andun din yung mga ipon nyo. Kaya makikita nyo na doon din kung nag-exceed na kayo, or kung sa tansya nyo pa times 2 nyo, times 3, times 4 kung mag-exceed kayo. Or pwede nyo lang lakihan yung tax nyo, mababawi nyo rin lang naman sa income tax return So yun guys, sana hindi na ako ma-penalty. So I learn from experiences, from mistakes, from errors. Amen. So hopefully this year will be a good year for us, mga ka-wonders. So yun guys, ang message-share ko lang by experience. Pero magagaling naman na ata kayo, nakakaipon pa kayo ng So comment down below yung mga nadali ni Vero, para at least, or share nyo rin yung sa tingin nyo yung mga tips na pwedeng para hindi tayo madali ni Vero ulit, no? Hello guys, mga ka-wonders. So yun, tapos na lahat ng lakad namin, nakakain na kami, busog na kami. So we are now heading to the train station, going home. Yeah. So our bus will be going 3:35 p.m. And yung Vero natin, kailangan nating bantayan talaga. Huwag tayong maging kampante sa sinasahod natin. Relax. Parang
nakakalimutan nating mag-update kay Vero pag sumasahod tayo ng malaki. Naks, sana all. So yun guys, kailangan nating i-update. It's Australian. Every 3 months. Or kung Yes, the country. search naman pag monthly, di ba? Yes, Pero pag halfway na, pag may 6 month ka na, no. date mo na yan Guess it through every asking monthly onwards. Kasi nga, mahirap habulin. May nag-try na maghabol. Nah, fam. Yung kasama ko. Shout out kay Roy. Is it a big Ganun din lang. in Asia? What do you mean? Yung pagkahabol niya, Yeah. malaki din lang yung Big. tax. Yeah, you're right. Ganun din lang. So, Me next. hindi mo Okay. talaga mahahabol guys. Kailangan mo talagang bantayan or lakihan mo na yung tax mo. Is your country Babalik Europe? naman sa'yo eh. Yes. By August ata. Income tax return. Is it in North Europe? If I'm not mistaken. Income tax return. Is it a Scandinavian country? The Scandinavian, bro. Nah, Para what's the sigurado. national dish of Habol your natin country? guys. I don't know. Let's go baby. What are the color of the flags of your country? So yun, dito lang tayo sa Rautati Asim. Black. White, red. Lahti. White, red, black. Is there an animal on your flag? So this is the bus going home to Mikkeli. OB5. 3:35 PM. So let's just wait for the bus guys.